Bawakwar tawab shalanawa. Tawakway tawab shalanawa. Abayahawa shabashamayang. Abayahawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salakalanawa. Al kataa yanawa. Al kataayanawa. Watawadalak al damak. Matawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Sa tapat kataayanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Alhalal hawadla abayahawa layam. Basam masyayak kihawasay. Bahasham masyayak yahawashay. Basam raw kakadas. Bahasham raw kakadas. Yaman. Yaman. Nakadaan na tayo sa 3 kapistahan. Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, and Feast of First Fruit. First Fruit. First Fruit, yan 3, magkano yan? Magkasabay yan. Mauna lang isang araw ang Passover. Kinabukasan, yun na yun ang Unleavened Bread, hanggang 7 days yan. At saka yung First Fruit. So, ngayon, nandito na tayo sa chapter 10 sa part 2. Part 2 tayo. Kasi natalakay na natin ang chapter 10 verse 1 to 40. Ngayon, talakayin natin ang 41 to 89. So, ito yung karugtong. Okay. Simula na tayo. Ang unang aklat ni Makabeyo, Kabanata 10, verse 41 to 89. Ang kabuuang tulong ng pamahalaan na hindi namin naibigay nitong nakalipas na ilang taon ay ibibigay. Magpapatuloy ang pagbabayad na ito mula ngayon para sa gawain ng templo. Bukod dito, hindi na namin hihingin ang 5,000 salaping pilak mula sa kinikita ng templo. Ang salaping ito ay para sa mga saserdote na naglilingkod sa templo. Ang sino mang may pagkakautang sa hari o may iba pang utang at nagtago sa templo sa Jerusalem o sa alinmang lupaing sakop nito ay hindi darakpin. Hindi rin sasamsamin ang kanyang ari-arian kahit sa panig ng kaharian ito naroroon. So, yan ang promise ni Haring Demetrio kay Jonathan na dapat doon siya papanig. Pero si Haring Alejandro naman ay walang ganong matinding promise. Yung marlikang damit lang at saka corona na ginto. Tuloy natin. Ano pang mga promise ni Haring Demetrio? Ang gugugulin para sa muling pagpapatayo at sa pagpapaayos ng templo ay manggagaling sa kabangyaman ng palasyo. Gayon din naman, ang gugugulin sa pagpapaayos ng mga pader ng Jerusalem at ng mga kuta sa paligid nito, pati ang mga pader ng itinakdang mga lungsod sa Judea ay manggagaling sa kabangyaman ng palasyo. Nang marinig ni Jonathan at ng bayan ng mga alok ni Haring Demetrio, ayaw nilang maniwala o tanggapin man ang mga iyon, sapagkat naalala nila ang malupit na pakikitungo nito sa kanila at ang mga kahirapang idinulot sa bansang Hudyo. Kasi alam ni Jonathan na si Haring Demetrio ang nagpapatay kay Judas Macabeo, na ang nanguna sa hukbo ay si Bagidis. Si Bakidis. Ngayon, dahil magkalaban ni Demetrio ang isang haring si Alejandro, ay kunwari nag-promise siya para papanigan siya. So, pag matalo niya si Alejandro, yung promise niya, pwede niya bawiin yun na hindi mangyari. Biro mo, matindi ang promise eh. Galing sa kaba ng palasyo ang pagpaayos ng templo, lahat ng mga pader. Malaking yan eh, malaking sobrang pambubula, pang-uuto. Wow. Samantala, katakot-takot yung ginawa nila sa panahon na wala pang kalaban si Demetrio.
Ngayon, bigla lang bumait. Bigla lang nangako na matinding pangako. Okay, tuloy tayo. Minabuti nilang ang kilalanin ay si Alejandro at sa kanya ibigay ang kanilang katapatan. Sapagkat ito ang unang nakipag-unawaan sa kanila at nanatili silang magkapanalig habang ito'y nabubuhay. Si Haring Alejandro ay nagtatag ng isang malaking hukbo at humandang makipagdigma sa hukbo ni Demetrio. Subalit nang magkaharap na ang mga hukbo ng dalawang hari, umatras at tumakas ang hukbo ni Alejandro. Tinugis sila ni Demetrio at nagwagi ito sa digmaang iyon. Nakipaglaban si Alejandro hanggang sa paglubog ng araw at nasawi si Demetrio ng araw na iyon. So, matinding labanan eh. Medyo natalo pa nga silang Alejandro eh. Tumakbo sila Alejandro. Inabol sila. Pero talagang surviving talaga sila Alejandro hanggang maghapon at sa wakas napatay ni Alejandro si Demetrio. Tapos ang kabanata ni Demetrio. Si Demetrio, nasawi si Demetrio ng araw na iyon. Okay, tuloy. Pagkatapos, nagsugo si Alejandro kay Haring Ptolomeo VI ng Ehipto at ganito ang kanyang ipinasasabi. Nakabalik na ako sa aking kaharian at nakaluklok na sa trono ng aking mga ninuno. Ako na ang namamahala sa buong bansa. Nakipaglaban ako kay Demetrio. Tinalo ko siya at ang kanyang hukbo at nasakop ko ang kanyang kaharian. Ngayon, ako'y handa na makipagkaisa. Ipakasal mo sa akin ang iyong anak na dalaga at kayong dalawa'y bibigyan ko naman ng mga handog na karapat-dapat sa inyo. So, kapag ang hari magligaw sa isang dalaga, ang unang ligawan yung tatay. Yung hari sa Egypto, si Ptolomeo VI. Wala nang paraon. Natapos na kabanata ng paraon. Si Ptolomeo na. Ptolemy. Ptolemaic dynasty. Si Ptolemy na. Ptolemaic dynasty. Kasi yung na-conquer ni Alexander the Great ang Egypt at ang mga Ptolemistic na ang pinahawak niya doon. Tapos wala na ang nawala na ang kabanata ng mga paraon. Wala na mga Na galing yun kay Rikayon. Si Rikayon yun eh. Kayo pauso ni paraon. Ngayon, Paraon. nangliligaw si Alejandro sa anak ng hari ng Egypt na si Ptolomeo. Magbigay siya ng mga handog, regalo sa kanilang dalawa na mag-ama. Sino yung babae ng dalaga? Si Cleopatra yun eh. Oo. Cleopatra. Patuloy tayo. Yan. Cleopatra. Ganda yun. Cleopatra. Ito ang naging tugon ni Haring Ptolomeo. Isang dakilang araw na may tuturing ang pagbabalik mo sa iyong bansa at pagluklok sa trono ng iyong mga ninuno. Sumasangayon ako sa iyong mga mungkahi. Subalit magkita muna tayo sa Tolimaida para magkakilala tayo ng mabuti. Saka ko'y pakakasal sa iyo ang aking anak na dalaga. Kaya ng taong 138 BCE, umalis ng Ehipto si Haring Ptolomeo at ang anak niyang dalaga na si Cleopatra at pumunta sa Tolimaida. Yan. Cleopatra. Ang asawa ay maging husband niya si Alejandro. Yan ang reyna ng Egypt na mga Ptolemistic, hindi paraon. Okay, tuloy tayo. Sinalubong sila ni Haring Alejandro at ipinakasal nga sa kanya si Ptolomeo, ang anak niyang dalaga. Buong karangyaang ipinagdiwang sa Tolimaida ang pag-iisang dibdib nila. Sinulatan ni Haring Alejandro si Jonathan na makipagkita sa kanya. Nagpunta nga sa Tolimaida si Jonathan at humarap sa dalawang hari para magpakitang gilas. Binigyan niya sila ng mga handog na pilak at ginto
Binigyan din niya ng maraming handog ang matataas na pinunong kasama nila. Gayon na lamang ang paghanga ng lahat kay Jonathan. Nagpakita gilas kasi ito si Jonathan namimigay ng mga handog ang mga ginto, pilak. Oh. So, humahanga sila kay Jonathan. Kasi si Jonathan at saka si Alejandro, magkakampi na. Magkaalyansa na sila. Ang isang hari nga, si Demetrio, yan, tigok na. Matay na. Napatay na nag-promise ng pambubula lang yan So, tuloy tayo. Bolero. Ngunit may ilang taksil na Hudyo na nais manira kay Jonathan at nagpatid sila ng mga maling paratang laban sa kanya. Subalit hindi ito pinansin ni Haring Alejandro. Ipinag-utos pa nga niya na pagsuotin si Jonathan ng kasuotang hari at pinarangalan pa sa pamamagitan ng pagpapaupo rito sa kanyang tabi. Iniutos ni Alejandro sa kanyang mga pinuno na dalhin si Jonathan sa sentro ng lungsod at ipahayag na walang sino mang dapat magparatang laban dito sa anumang kadahilanan at wala ring dapat magsimula ng anumang gulo para isangkot ito. Hindi talaga mawala yung mga Hudyong taksil, no? may mga ano siluso. Kahit dito sa atin, sa Rimnan, may mga taksil talaga. Yeah. Hindi sumunod, hindi marunong magpasakop tulibagbag. Gusto magsarili. Tapos naninira pa kay Jonathan. Hindi naman siya pinaulayaan ni Alejandro. Pinangaralan pa ng gusto si Jonathan. So may mga inggit na mga ano yun Mga inggit. Bakit siya lang nagkaroon ng ganyan, mag-interpret? Bakit kami wala? Ayan, inggit niyan Mga taksil yan Papapalitan natin yung yaman niya sa aman. Yan. Totoo Taksil kaya? talaga. Sa isip, Baguhin mo. sa isip siguro na to, totoo kaya? Sa Hebro nakalagay, yaman, hindi aman. Bakit gipalitan mo aman ang yaman? Kung aman, di aman. Kung yaman, ay aman. Bakit ayaw mo sa yaman? Gusto mo aman. Gusto mo lang pakapin, ayaw mo sa blessing. Mga mga taksil. Noon, may mga taksil na Hudyo, na mga Israelita. Ngayon, mayroon din dito. Ayaw malis May dugo kasi. May dugong halong fallen angel yan na naralaytay. Sa panahon ni Mashiach Yahweh, itong mga Hudyo, puro kontra. Puro kontra kay kay Mashiach Yahweh ay maniwala. Klaro na sinabi ni Mashiach Yahweh yung sa nilinaw na siya ang Misaya, siya yung Yahawang nagkatawang tao. Ayaw talaga maniwala ng mga Hudyo. Sabi niya, di namin paniwalaan itong tao ito, saan galing to? Kami ay naniwala kami kay Moses. Doon sila kay Moses. Yung mga katuruan ni Moses, doon sila. Ayaw sila sa bagong tipan kay Mashiach Yahweh. Gusto sila doon. Magwisik-wisik pa ng mga dugo. Agoy! Para sa kapatawaran. Dugo ng hayop. Yan. So walang kaligtasan. Mga mga taksil, mga pasaway. Anti-Mashiach Yahweh, gusto nila Yahweh lang. Tapos ang Yahweh naman nila, yung Aba, makaluluoy, kahabag-habag. Wala. Ginawa ng kawawa si Hawa doon sa kanila. Sa kanilang binigkas na labi na Aba. Ang Aba mo, kahabag-habag ka, makaluluoy ka, sa Bisaya pa. Kasi ang Aba nila, walang H. Sa ancient Hebrew, may H ang A, hindi yung A lang. Wala talaga. Kahit yung mga tao na yan ay talaga, may dugo talagang fallen angel. Diklaro nga ni Diklaro nga ni Yahweh sa kanilang mga Hudyo na sabi niya, "You are the children of the devil.
mga anak kayo ng Diablo. Sa John 8:44, dilinaw doon. Dahil ginagawa niyo ang ginagawa ng inyong ama. Siya ay mamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan. At wala sa kanya ang katotohanan. Ganon, talagang mga sotel talaga. So, nakakaawa. Ito namang wala ring alam, uto-uto din, siguro kapareho silang dugo lahat. Kaya lang sila magsang-ayon, kaya pareho dugo na may dugong fallen angel Mga ligaw na ubas. Tapos may talukbong pang lalaki. Levites yun. Ang Hebrew-Israelite, sa 12 tribe, ang tribe of Levi lang ang magtalukbong. Walang tribe of Levi dito sa Pilipinas. Ang nandito, tribe of Manasseh, Naphtali, Sibulon, at saka Asher, yung 4 lang na tribo ang nandito. Ephraim, wala dito. Pero nagtalukbong kayo, hindi naman kayo tribe of Levi. Naglibi-libihan kayo. Ang Levi, ang Judah, ang Benjamin, mga sinumpa yan Dahil sila ang nagpapatay kay Masaya, kay Hawashai. Kaya pala ayaw nila tanggapin. Oo, Kasi sila pala ang dahilan sila para hatulan si Hawa sa kamatayan. Nanghugas nga sa kamay si si Poncio Pilato. Sabi niya, Wala po nakitang kasalanan. wala kong nakita kasalanan itong Hawashai nito. Kung gusto nyo, o sige, patayin nyo. Hatulan nyo ayon sa inyong Ayon sa yung batas. Kuha ko ng tubig, maghugas ako para wala akong kinalaman sa dugo nito, sa kamatayan ng taong ito. Sabi naman itong mga Diyos, sa aming lahi, tatanggap ng sa dugo niya. Hatol sa dugo niya. Yan, yun yung mga tribe of Judah na kahit tulibagbag talaga, Levi at saka Benjamin. Doon din naniwala yung iba Ano lang talaga sila yung King James 16:11 lang talaga sila. Patay. Oo, wala. So, nasa sumpa kasi sila Under curse. So, yan ang nangyari. Okay, tuloy tayo. Nang makita ng mga naiinggit at naninira ang karangalang iniuukol kay Jonathan Inggit din. at matapos marinig ang pahayag na ito, lahat sila'y tumakas. Pinarangalan pa rin ng hari si Jonathan nang ilista siya bilang isa sa mga pangunahing kaibigan ng hari at gawing general at gobernador ng kanyang lalawigan. Si Jonathan ay mapayapa at masayang nagbalik sa Jerusalem dahil sa tinamong tagumpay. Nang taong 137 BCE, si Demetrio II na anak ni Demetrio I ay umalis sa Krita at dumating sa Syria na lupain ng kanyang mga ninuno. Yan. Itong dasika nga Demetrio naman, yung anak. Kasi ang napatay ni Alejandro, itong Demetrio I. Taga Syria pala si Demetrio. Itong mga taksel, mga nainggit, Inggit. ayan, tumakas. Di sila nakapurma. Layas. Kasi gidipinsahan ni Alejandro si Jonathan Yan yung mga taksel talaga na ewan ko sa tao na mga gano'n na siguro, sa dugo siguro yun sa dugo nila. Tulibagbag. Kilala, biro mo, kilala na nila. Pero, pagdaon ng mga panahon, wala na, bumalik na, tatawag na sa mga fallen angel. Pasayaw-sayaw pa na sumba-sumba. Fallen angel na balik ang pagtawag, hindi na, wala na ang tunay na pangalan ng Creator. Gabriel na himaya. Wala talaga. So, nabilang sila sa taksel. Sa mga nainggit. Mayroon kasing
mga ano tawag sila, mga Hudyo sila, by citizen. Hindi by blood. Hindi talaga dugo ni Jacob Israel yon. Kailan sila naging Hudyo? Kasi doon sila pinanganak sa bansa na yon at naging citizenship. Katulad ng Pilipino, doon pinanganak sa Amerika, naging American citizen na. Katulad si asawa ni Imelda ngayon, anak ko, American citizen, asawa niya. So, may mga gano'n na Hudyo, citizenship, pero hindi by blood. Kasi gano'n talaga tulibagbag. Gilid. Kasi hindi dugo talaga, totoong dugo ni Jacob. Hindi talaga sila mga elect na pinili, na panganak na before the foundation of the world. Kaya lang sila naging Hudyo, naging tribe of Judah, Levi at saka Benjamin, kasi sila ay by citizen lang, hindi by blood. Ngayon, ito naman si Jonathan, agawan talaga sa trono to, itong nangyari ito sa kila Demetrio at saka mga kay Alejandro. Na si Jonathan naman, liligawan nila kung saan papanig. Ito si Demetrio, the second, sa sunod na chapter ito, dito na pumanig si yung hari ng Egypt. Kinuha si Cleopatra doon kay Alejandro, gilipat niya dito. What? Salbahe itong na to, si Ptolomeo. Kasi nakita niyang malakas to Kinuha yung anak niya, tapos nilipat sa kay Demetrio. Pero mo, manugang na si Alejandro. Pero kinuha niya. At nilipat niya itong Demetrio the second. Diyan niya pinasawa. Pinag-asawa na si Cleopatra. Kaya malupit ang kwento ni Cleopatra Para naging prostitute. Oo. Palipat-lipat ng asawa yun Kasi yan ang gusto ng tatay Palipat-lipat ng asawa. Ang tatay ang nagano ron Maraming asawa yun Nagutos. si Cleopatra Tuloy tayo. Nang mabalitaan ito ni Haring Alejandro, siya'y nabahala at nagbalik sa Antioquia, ang kapitolyo ng Syria. Muling pinili ni Demetrio si Apolonio bilang gobernador ng Kalakhang Syria. Nagtatag si Apolonio ng isang malaking hukbo. Nagkampo sa malapit sa Jamnia at ipinasabi ang ganito kay Jonathan, ang pinakapunong saserdote. Dahil sa iyo, ako'y pinagtatawanan. Ngunit bakit ka naglalagi riyan sa kabundukan at patuloy sa paghihimagsik? Gayong wala namang tumutulong sa iyo. So, ang chief of staff ni sa hukbong sandatahan ni Demetrio ay si Apolonio na. Ito, magigirap to sila ni Jonathan. Kung talagang may tiwala ka sa iyong hukbo, bumaba ka rito sa kapatagan at makipaglaban. Sa gayon, mapapatunayan mo na nasa panig ko ang mga hukbo mula sa mga lungsod. Makikilala mo kung sino ako at kung sino-sino ang aking mga kapanalig. Sa gayon, matutuklasan mong hindi ka maaaring makatagal sa pagsalungat sa akin. 2 ulit nang natatalo sa sarili nilang lupain ang mga nauna sa iyo. Kaya paano mo maaasahang talunin ang aking hukbong mga bayo at ang uri ng hukbong itinalaga ko sa kapatagan? Dito'y wala kahit munting batong mapagtataguan at wala kang matatakasan. Nagyabang to si Apolonio. Wala daw batong matataguan at wala matatakasan. Parang tinakot niya si Jonathan na pag mag-gira, talo talaga si Jonathan. Okay, tingnan na natin. Tuloy tayo. Nang matanggap ni Jonathan ang pasabing ito ni Apolonio, siya'y nagalit. Tinipon niya ang 10,000 piling kawal mula sa Jerusalem. Nagdala rin ng mga kawal ang kapatid niyang si Simon at ang 2 pangkat.
ay humimpil sa labas ng hupa. Ayaw silang papasukin ng mga kalalakihan ng lungsod sapagkat may isang pangkat doon ng mga kawal ni Apolonio. Ngunit sumalakay si Jonathan. At sa pagkasindak ng kalalakihan ng lungsod, binuksan nila ang mga pintuan at hinayang masakop ni Jonathan ang hupa. O yan, to, girahan na. Yari Ah. yun. Tuloy. Nang mabalitaan naman ni Apolonio ang nangyari, nagsama siya ng 3,000 mga ngabayo at isang malaking hukbong lakad at nagkunwang tatakas patimog papuntang Asdod. Subalit nagtuloy siya sa kapatagan na kasama ang kanyang pangunahing hukbo dahil tiwala siya sa lakas ng kanyang mga ngabayo. Inilagay niya ang 1,000 mga ngabayo sa isang lugar na sadyang pinili para sumalakay sa hukbo ni Jonathan mula sa hulihan. Tinugis sila ni Jonathan hanggang Asdod at doon nagkaharap ang dalawang hukbo. Noon lamang nabatid ni Jonathan na siya'y tinambangan na paligiran ng kanyang hukbo at pinaulanan sila ng mga palaso mula umaga hanggang gabi. Kalupit. O, pero mo, murang umaga hanggang gabi, pinaulanan sila ng palaso. Yung mga pana. Psh, psh, psh. Pero cover lang sila si Jonathan at ang mga tauhan niya. Walang kapaulanan, kaya karami yun. Maghapon pa. Ngunit nanatiling matatag ang mga tauhan ni Jonathan, gaya ng kanyang iniutos, at napagod ang sumalakay na hukbong mga ngabayo ng kaaway. Ayun na, napagod. At nang manlupay na ang mga iyon, dumating naman si Simon na kasama ang kanyang hukbo at sumalakay sa mga kalaban. Sa takot ng mga iyon, sila ay nagkawatak-watak at nagtakbuhan. Ang mga ngabayo na nangalat nasa kapatagan ay tumakas patungong Asdod at doon nagtago sa templo ni Dagon na kanilang Diyos-Diyosan. Subalit sinunog ni Jonathan ang lungsod at ang templo ni Dagon. Kaya natupok ang lahat ng nagtatago roon. Sinunog din niya ang mga bayan sa palibot at sinamsam ang mga ari-arian. O yan, natalo. Ang mga tauhan ni Apolonio. Napagod sila sa murang umaga hanggang hara ng palaso. Ang lupay-pay na, tamang-tama, dumating din si Simon, kapatid ni Jonathan, ginirat. Nagkawatak-watak ang kalaban, yung mga tauhan ni Apolonio. Nagtakbuhan, papunta sa lungsod ng Asdod. At doon sila nagtago sa templo ni Dagon. Si Dagon. Sino yan si Dagon? Yung fish god ng mga Palesteo. Oo. Diyos na isda yan. Yan yung si Christ. Ang ulo ay, Isda. Tao yan. tao. So, ang ulo parang Yung paa niya ang isda. isda. Minsan Si nakakapaglatan Dagon. din eh. Oo. Nalabas ang paa, minsan isda buntot. Oo. Yan ang sombrero ng Santo Papa. Papa, yung ulo. Na parang isda na yung bunganga doon. Si Dagon, isda yan Yung headdress ng mga na halimaw. Yun yung si Jesus Christ ngayon. Si Dagon. Dagon. Maliban pa kay kay Libyatan. Oliviatan. And then, fallen So, yan. Sinunog ang lungsod ng Asdod, Yan pala. pati ang templo ni Dagon, patay sila lahat. Diyos-Diyosan. Oo. Tapos, walang yabang ni Apolonio. Wala. Nadali sa Nikon. O, tuloy. Medyo Nang araw na iyon, humigit kumulang sa 8,000 katao ang namatay sa labanan at sa pagkatupo. Pagkatapos, umalis si Jonathan na tumimpil sa Ascalon. Dito'y lumabas ang kalalakihan ng lungsod na iyon at sinalubong siya para parangalan. Nagbalik sa Jerusalem si Jonathan at ang kanyang mga tauhan na maraming uwing nasamsam. Nabalitaan ni Haring Alejandro ang ginawa ni Jonathan at lalo pa niya itong pinarangalan. Pinadalhan niya ito ng isang gintong hibilyang pangbalikat na karaniway ibinibigay lamang sa kamag-anak ng hari. Ibinibigay rin sa kanya
ang lungsod ng Ekron at mga lupain sa paligid nito. O, biro mo, ilang napatay? 8,000 katao ang napatay sa mga tauhan ni Apolonio. Nakakuha pa ng maraming samsam sila si Jonathan pag-uwi. At nabalitaan ni Alejandro, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. At pinarangalan pa si Jonathan ni Alejandro. Kasi sila magkapanalig eh. Si Apolonio ay tauhan ni Demetrio Dasikan. Naagawi naman ni Demetrio ang kaharian ni Alejandro. Pati asawa. Dahil pinayagan ng hari ng Egypto na si Cleopatra ay ibigay niya kay kay Demetrio Dasikan. Kasi napatay ni Alejandro yung tatay niya. Pag-uwi ni Jonathan sa Jerusalem, masaya siya, maraming nasamsam, tagumpay sa labanan. So, kita mo yun nung araw, grabe, walang tigil na labanan talaga. Batayan. Grabe pagganap ng dugo. Ngayon, yung mga palaso ang palipalipad nila, no? Ngayon, missile na eh. So, gira ng USA, Iran, at Israel na mga Edomites yan. Hindi naman yung totoong Hebrew-Israelite. Mga lahi ni Edom yan, ni Esau. Kasi si Esau, ang palayaw ni Esau, Edom. So, pula, red, mga Edomites. Sila si Netanyahu. So, grabing digmaan. Walang tigil. Hanggang namatay si Jonathan, si Simon naman pumalit. Wala, ganun pa rin. Walang tigil. Ilang bilyon yung napatay ang nagasto ng USA pagira niya sa Iran. Pero sa Pilipinas, wala naman digmaan. Bilyon-bilyon din nga wala, naubos. Hindi naman na tinira sa kalaban, wala namang gira, kundi nagpasasa ang mga buhaya. Ang mga buhaya nagpasasa. So, yan ang nangyari. So, dito nagtapos ang chapter 10 ng First Book of Maccabee. So, sa next Sabbath, sa chapter 11 na tayo. At tayo'y dadako sa panalangin, Pastor Richard. Tangin. O aming alahayam sa iyong karangalan sa pangalan ni Masyay Kiawasay at sa lahat ng mga kaganapan sa araw na ito. At sa mga dating pang-araw, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa aming unahan o Yahawa. Patuloy namin hinihiling ang malapit na kaganapan ng pagsasayos ng iyong mga salita. Ang pondong kailangan at ang mga tao na makakatuwang namin. Patuloy kong hinihiling o Abo Yahawa sa pamagitan ng aming bishop. Ang pagpapala mo ay dumating nawa at ito ay magkaroon ng katuparan ayon sa iyong nais o Yahawa, na muling maibalik ang karangalan ng iyong banal na pangalan at mahayag ka sa maraming remnant na nagkalat sa 4 na sulok ng lupa at patuloy na mamulat ang kanilang puso at kaisipan ng nag-iisang Yahawa na minsan ay nalimot at tinalikuran ng bansang Israel dahil sa kakulangan ng information. O Yahawa ay muling maibalik ang nag-iisang banal mong pangalan at muling makilala mo at makilala ka ng lahat ng mga remnant na nagkalat sa 4 na sulok ng lupa. Nawa ay magkaroon ng katuparan ng mga bagay nito sa lalong madaling panahon. At iniling po namin ng inyong pag-iingat, lalo na sa panahong ito na nararanasan namin ng matinding init sa lupa. Patuloy po namin dalangin o Aba Yahawa na ang inyong mga anak ay inyong kalingain, pagpalain ang kanilang mga balat. Patuloy mo silang ingatan at patuloy na ilayo sa anumang uri ng mga bagay na sakit na walang lunas. Ingatan mo po kami at patuloy ng iyong banal na presensya at kapangyarihan ang siyang bumalot sa bawat isa at magkaroon ng katagumpayan sa anumang laban sa buhay sa mga panahon na ito. Mula sa iyo, aming Yahawa, patuloy kaming nagpapatuloy sa pagpaparangal ng iyong pangalan sa lugar na ito. Papuri, pagluwalhati, pagdakila sa iyo sa pamamagitan ni Masyaya Kiawasay. Yaman.